I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ito ang wow trending official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte nilabas na on calls for the Senate to proceed with the impeachment trial. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool. Nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President Sara Duterte. Senate President Cheese Escudero umami na ayaw talaga niya kay Vice President Sara Duterte. Sa Senado kanina parang matutuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil ayon pa kay Senador Francis Tolentino na kayang tapusin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte hanggang sa June 30. Pero ang tanong kung inamin na ni Senate President Senador Cheese Escudero na ayaw niya kay Vice President Inday Sara, magiging patas ba siya kung matutuloy ang impeachment ni Vice President Inday Sara? Bukas o sa Miyerkules, kung ang dating COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang tatanungin, ituloy na ang bloodbath. Ganon din ang mga taga-suporta ni Vice President Inday Sara. Si Senador Bato de la Rosa lang ang gustong hindi matutuloy ang impeachment ni Vice President Inday Sara. Tuloy na sana para lumabas ang baho nila. Siguradong mababaliktad. Ngayon pa lang takot na sila. Kung gusto talaga nila, halasige para malaman kung sino ang naglustay ng pera at kung sino ang kumuha ng pera sa DepEd at kung saang kamay ito napunta. Ayon pa nga sa komento ng mga netizen na ako basta I'm looking to a woman with a description. She stands and looks like a signal typhoon number 3, not yet declared by Pag-asa. Likewise, we have already prepositioned for the expected catastrophe. Also bribery sa DepEd. She has the proof that Liza Marcos gave money to DepEd through envelopes. Bago ko makalimutan yung bayaran sa House of Representatives, may lalabas pong katotohanan. Abangan. Wait, bakit nga ba nag-away-away na sila sa House of Representatives ngayon? Your guess is as good as mine. Aya na mag-start na ang bardagulan in case mag-proceed ang impeachment trial. Bloodbath na this. Medyo nakakabahala ito. Yung lantarang pag-amin ni Senate President Escudero na ayaw niya o hindi niya gusto si VP Sara. Nako, anong ibig sabihin yan? Eh siya pa naman ang presiding officer ng impeachment court kung matuloy tapos ayaw niya kay Vice Presidente. Magiging fair ba siya o maging bias na? So ito, title ng article, SP Cheese, aminadong ayaw kay VP Sara. Pero, hindi bias sa usapin ng impeachment. Oh, really? Okay, so basahin natin ha. By Kate Garcia, June 9. Diritsang iginiit ni Senate President Cheese Escudero na hindi niya gusto si Vice President Sara Duterte. Ngunit, nilinaw niyang hindi ito makakaapekto sa paghawak niya ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, hindi ako pabor, hindi ko gusto si VP Sara. Pero, hindi rin ako galit sa kanya. Ano ba yan? Dagdag pa niya, I am doing my role the best way I see fit, without any fear or bias in favor or against anyone. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Senate President na hindi siya bias? Eh namin naman niyang galit siya o hindi niya gusto si VP Sara. Pinuna rin niya ang intensyon ng mga taong pilit umanong nagmamadali na masimulan na ang impeachment laban kay VP Sara
at pati na rin ang mga tumututol dito. Sabi niya, itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw, accountability. May patama siya. May senador. 2 senador na pinapatamaan. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga nauna. Na bakit hindi binibigyan ng kaparehong pansin? Bukod nito, muling binigyan din ni Escudero na wala raw siyang balak na makinig sa ingay ng mga pabor at kontra sa impeachment ng Vice Presidente. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Yan ang dagdag payag ng Senate President. Giit pa ni Escudero, nakahanda raw siyang gawin ang sa tingin niya ay tama at nakabatay sa kagustuhan ng Senado at hindi ng kung sino man. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbubutuhan namin. Hindi dahil gusto ng may ayaw kay VP Sara, hindi dahil nagmamadali yung mga ayaw kay VP Sara. Okay. So, medyo controversial itong mga ginagawa ngayon ng Senate President. Kaya binabati ko siya, kailan sabi niya wala daw epekto yun sa kanya. Trabaho lang. Okay. So, si Senator Bato naman medyo nagalit din kasi may mga nananawagan na ituloy ang impeachment. Hindi pwedeng ibasura ng dahil lang sa isang resolusyon at yung sinasabi na mananagot kayo sa taong bayan. Ganon. Bumelta si Senator Bato na hindi lang kayo ang taong bayan. So, ito na, mainit talagang usapin itong impeachment. Pati simbahang Katoliko magsalita na rin. I think first time ko itong narinig na mayroong arsobispo. Si Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen, Dagupan. Nagsalita na, sabi niya, it's wrong. It is a sin na i-delay daw ang impeachment trial ni VP Sara. Ano na daw yun? Against truth, justice, and common good pag hindi ituloy. Kaya lang, sabi naman ni Attorney Vic na bakit kayo nag-iingay ngayon? Yung mas malalang issue ng taong bayan, yung PhilHealth, yung 2025 national budget, yung flood control projects, tahimik kayo. Kaya tinawag niyang ipokrito, mga banal na ipokrito, sabi ni Attorney Vic. Medyo nagalit na rin si Attorney Vic. Kasi nga naman, ngayon lang sila nag-ingay. Ay yung billions ng insertions sa national budget, yung blank item sa bicameral report, klaro kayo. Wala, tahimik itong mga nag-iingay ngayon tungkol sa impeachment ni VP Sara. So, double standard ang kanilang kriteria sa hustisya ba yan o katotohanan. Anyway, pahayag na rin si Senator Tolentino, proposal
na pwedeng apurahin, pwedeng tapusin na ang impeachment trial by June 30. Kaya lang, meron siyang mga timeline. Tapos yung articles of impeachment, instead niya 7, kung papayag daw ang prosecution, gawin na lang 2. Yun, matatapos na ang trial ni VP Sara by June 30. Ang mga kongresista, hinintay pa natin ang kanilang feedback.